Ano po ang sunod na legal na hakbang ng inyong kampo? At tuloy pa rin ho Ah, ba ang pag-apply ni Ginang Diskaya bilang state witness, lalo na kung may mas mataas na opisyal na sangkot po sa anomalya? actually ma'am, sa witness protection as state witness, bahala na ho ang prosecution diyan ano. Kasi sila naman ang nag-u-utilize ng, taong gusto nilang maging state witness. Pero kami po, nag-apply ho kami noon kaya lang ang dami namang mga requirements na kailangan nilang gustong gawin. Sumusunod naman kami, tumatalima naman kami, humarap kami sa Senate, humarap kami sa House of Representatives, humarap kami sa ICI, humarap kami sa DOJ, wala na ho kaming tinatakasan. Nagtataka lang ho kami na sila yung mag-asawa, sila yung unang whistleblowers, sila ngayon ang nadidiin. Nasaan na ho yung talagang may ghost project Bulacan, mga taga-engineering committee na sila ay may mga ghost projects samantalang ang St. Timothy at ang si mag-asawang Diskaya ay walang ghost projects. Ganon din si Ma'am Roma Diskaya Rimando. Sila ho ngayon ang kawawa dahil sila ho yung unang-unang whistleblowers. Pero ang nangyayari ho ngayon baliktad. Sila na ho ngayon ang ikukulong. Hmm. Ano po ang gustong ipaabot ng inyong kliyente sa publiko kaugnay ng mga akusasyon at sa kasalukuyang investigasyon? Well, ma'am, sa publiko, hindi natin maiaalis na may magalit, may magsimpatya, pero ito ho ang katotohanan. Ano? Sila ho ang unang whistleblowers. Kung hindi ho sila nagsalita, hindi ho magsasalita yung ibang mga respondents or yung ibang mga resource person sa Senado, sa Kongreso at sa ICI o sa DOJ. Kung hindi ho sila nagsalita, hindi ho magsusunuran yung mga yan. So, yun lang yung unang pagsasalita nila, pinakaunang whistleblower sila, nagpapakita na ho ng kooperasyon sa gobyerno para matapos na po itong korupsyon dito sa DPWH, sa infrastructure projects na yan. Ang naging problema, sila ho ngayon ang nasasakdal at kinuputya ng publiko.